Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyo. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Facebook page, Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador Facebook page, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang maganda dito sa bago kong social media platforms, mahaba ang talakayan ko dito. Doon kasi sa iba kong social media platform, maiksi lang. Ha? Kaya mayroong mga nagre-react, attorney, kapapasok lang namin, patapos ka na. Ha? Gusto ka naming mapanood talaga ng mahaba-habang talakayan. Kaya ito yon. Dito mahaba-haba ang talakayan ko. Saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Kaya subscribe na po kayo dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo sa Informador Facebook page. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, pumapalag na, pumapalag na si dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo. Ha? Parang iba na ang Lenny ngayon ha? Iba na, no? Hindi tulad nung dati nung tumakbo siyang presidente noong 2022. Ang approach ni Lenny noon, ang sinasabi niya, hayaan niyo na lang yung mga ano na yan. Hayaan niyo na lang yung mga atake na yan, paninira sa akin. Hindi naman totoo yan, wala namang maniniwala diyan. Kumbaga yung mga ano sa kanya, mga atake, mga fake news, disinformation, hinayaan niya lang noon. Yan din yung advice niya sa mga supporters niya. Huwag na kayong makipagtalo. Hayaan niyo na yan. Hindi naman yan uubra sa tao. Ano naman yan alam naman ng tao na fake news yan, disinformation yan. Marunong naman ang mga tao mag-ano, parang marunong ang tao mag-isip. Kaya wag na. Kaya lang nung huli, um, isa sa mga dahilan ng pagkatalo ni Lenny, yung mga kumalat na mga fake news, disinformation na hindi na-counter Yung mga, kahit yung mga below the belt na mga atake sa kanya, talagang kahit si VP Lenny Robredo noon, masyadong mabait. At saka siya talaga, ang ano niya, parang sa kanya, ah, hindi naman kailangan patulan kasi pag ano mo, hindi mo kailangan sagutin. Total, fake news naman yan. Alam naman ng tao yan. Ay ngayon, iba na. Iba na. Si VP Lenny, nung isang araw, ilang araw itong pinag-usapan, yung sumakay siya ng bus, papunta ng Manila, galing ng Naga. Sumakay siya ng bus at habang nasa bus siya, nagbabasa pa siya ng mga documents habang hindi pa umaalis yung bus. Siyempre, sayang ng oras. Siyempre, mayor ka, ang dami mong mga pipirmahan, ang dami mong babasahin ng mga dokumento, kailangan mong pag-aralan bago mo pirmahan. Kaya nagbabasa siya, nagbabasa. At saka yung mismong issue ng pagsakay niya ng bus, naging issue na naman, binas siya. Talagang inano siya ng mga DDS. Yung mga vloggers ng DDS, yung mga trolls nila, si Lenny Robredo na naman ang binabash. Si Harry Roque nga, nag-live pa Nag-vlog pa, sabi ni Harry Roque, ano daw, ano naman to? Obvious naman to. Pwede naman ang mag-picture daw sa kay Lenny Robredo ay ordinaryong tao. Ay, ang nag-picture daw ay staff. Parang purpose talaga, scripted, choreographed na picturean para may maipost. Ayun, ang ginawa ni Mayor Lenny Robredo, sinagot si Roque. May sagot kay Roque. Ang sagot kay Roque, sabi niya, hindi niya staff ang kumuha ng picture na yun. Ang kumuha noon ay isang SK chairman ng Naga na nakita siya dahil hinatid yung magulang papunta ng Manila. Kumbaga, nasa terminal na yun ng bus ng araw na yun, hinatid ang magulang. Nakita si VP Lenny dahil mayor nila si Lenny, pinicturan. Tapos pinost nila. Siyempre, hindi naman nagalit na si Lenny kasi wala namang masamang intensyon yung tao. Kaya lang dahil pinapalaki yung issue ng mga DDS, sinisiraan si Lenny na parang scripted daw yun. Mayroon ngang isang DDS vlogger, yung Jack Arguta, ang sabi, hindi, ang totoo niyan, nagpa-picture lang yan. Tapos pagka-picture niyan, bumaba na yan, sumakay na yan sa private na sasakyan niya.
Ang tindi ang tindi ng gano'ng ano, Tapos mayro'n pang mga kumakalat sa social media, mayro'n pang mga kumakalat sa social media na may camera talagang malaki na pinipicturan si Lenny. Talagang ano, talagang ginagawa nilang ano, issue yung pagsakay ni Lenny sa bus. Pero sa totoo lang, yung pagsakay ni Lenny na yan sa bus, normal niya ng routine yan. Normal niya ng routine yan. Kahit noon pang congresswoman siya, ah, nagbabas talaga siya. Bakit? Bakit? Sa totoo lang, kaming mga taga Bicol, mas maganda sa aming magbus papunta ng Manila. Bakit? Eh, lubak-lubak ang kalsada namin. Nakita nyo yung sa TV, yung binisita ni Vince Dizon, yung Maharlika Highway. Pag galing ng Quezon, yung Calawag Quezon na yan, Pagkawayan, punta na ng Bicol yan, ang tawag yan, Andaya Highway. Grabe yan, sira-sira talaga ang daan dyan, lubak-lubak. Ngayon, kung magpa-private kang sasakyan, kahit SUV ang gamit mo, tag ang katawan mo. Kaya kung nasa bus ka, at least yung suspension niyan, maganda. Pagdating ng Manila, pasusundo ka na lang sa driver mo. Kung may ano ka, may sasakyan ka doon. Mm. Kaya ano yan, mas ano yun, mas komportable yung ganung biyahe. Kung hindi ka rin lang naman mag-eroplano. Mm. Kaya kala nila yung pagsakay ni Lenny sa bus, drama yun. Hindi. Ano talaga yun? Wise na decision yun. Kung gusto mong, lalo na kung may meeting ka kinaumagahan, umalis ka ng gabi sa Naga, may meeting ka kinaumagahan, kung naka-private kang sasakyan, ano ka, tag ang katawan mo, bugbog. Kaya nagbabas. Lalo na may mga bus din galing ng Naga na yung lazy boy, yung ang upuan ay ano na lang, tatlo, or minsan nga dalawa na lang, hindi yung dati na mga apat, ang kada row apat yung hindi, komportable na. Yun ang yun yung sinakayan ni Leni Robredo. Kaya lang, yun na nga, ginagawang issue ng mga DDS. Pero ang mano dito, sinagot ni Leni. Sumasagot na si Leni Robredo, pumapalag na. Ha? At saka, kahit yung mga supporters ni Leni, kumakounter din. Kumakounter. Sabi nga ng mga supporters ni Leni, sumakay lang ng bus, natataranta na kayo. O yung mga supporters daw ni Sara. Ha? Ay patunay lang yan, takot kayo kay Leni Robredo na pag linabanan nito si Sara, talagang talo si Sara. Kaya ngayon, kahit yung pagsakay ng bus, ginagawa niyong malaking issue. Pero yun na nga, ang maganda dito, si Leni Robredo, sumasagot na. Hindi niya na, hindi na tulad nung dating hinahayaan niya lang makabuelo na atkihin siya ng mga DDS. Ha? Kaya parang iba na yung magiging approach ni Leni. Kung tatakbo siya sa 2028, palaban, ano? Pumapalag. Hindi tulad nung dati na, ano? Ha? Parang ano lang, hinahayaan lang. Hindi tama talaga yun eh. Hmm? Okay. Oh, mga kabunyog, nagkagulo ang mga DDS at pro Marcos sa Austria. Ha? Mu muntik ng magkaanuhan. Mabuti ano, may nakapagpigil. May nag-forward sa akin na video. Ito kasing mga DDS nag-rally. Mga DDS nag-rally doon sa Austria. Sa may simbahan, nandun si Harry Roque. Nandun si Harry Roque. Ngayon, nagra-rally sila doon sa Vienna yata yun, sa Vienna, sa isang ano doon, panawagan nila Marcos resign. Ay siyempre si Harry Roque, alam naman natin si Harry Roque, ang tawag nga kay Marcos bangag eh. Hmm. Ngayon, kukunti lang naman sila, kaya lang siyempre maiingay. Eh siyempre may mga loyalista rin talaga ng Marcos doon. Nakita yon, tapos nakita nila Marcos resign, galit yung mga ano, nagkumprontahan ngayon, nagkumprontahan. Ay lalo pat nandun si Roque, eh mainit talaga yung dugo ng mga ano doon, ng mga anti-Duterte kasi si Roque. Si Roque, sinusuka ng mga ano, ng mga anti-Duterte, tapos si Roque pa mismo yung maingay doon na namumuno doon sa mga nagrarally para sa pagpaparesign kay Marcos. Ano yata yan? Sinabay doon sa March 11, yung 1 year na anniversary ng pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, nag-rally rin yung sila Roque doon sa Vienna, sa Austria. Hmm? Ah, at ang panawagan nila, Marcos resign. O, kumbaga, ano yan doon. Eh kaya lang, yun na nga, syempre, nagpang-abot sa kayong mga pro-Marcos din,
May mga pro Marcos din na ano sila, siyempre galit sila na nananawagan doon ng Marcos resign at si Roque pa ang nakita nila, eh talagang mainit. Mainit yung sitwasyon, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya makikita mo sa video nag-aano sila, nagsasagutan. Mabuti na lang may mga umawat, ah. Pero kung naging ano yun, naging mainitan yung balita sana tayo. Nakakahiya naman sa atin, ano? Eh, ito kasing si Rocky pagulo doon sa Austria, eh. Siguro dapat mai-consider din yan ng ano, mai-consider din yan ng, gobyerno ng Austria doon sa pina-process na political asylum ni Roque. Eh, kasi habang nandun si Roque talagang ano yan, ah, magsasagawa yan ng mga rally doon ng mga pro Duterte. Kahit kukunti lang sila, maingay yan, magiging maingay yan dun si Roque. Ito namang mga, actually, maraming nagme-message sa akin na mga kababayan natin sa Austria. Ang sinasabi nila, "Attorney, iirita kami dito kay Roque. Hmm, talagang ayaw namin ito dito sa Austria." Hindi, sa totoo lang, ah, yung mga kakampigs diyan at saka mga pro Marcos, yung mga anti-Duterte diyan, kumbaga sa kanila, alam nilang may mga pro Duterte rin na Pilipino sa Austria. Okay, ano na sa kanila yan, naunawaan nila yan. Kumbaga natuto na silang tanggapin yan na may mga diehard din na Duterte supporter sa Austria. Mayroon ding mga kakampings, mayroon ding pro Marcos. Kumbaga pag eleksyon, nagkakampanyahan na lang yan. Kaya lang, ang hindi talaga nila matanggap na si Roque ay nandun. At nangunguna dun sa mga Duterte supporters ang ingay-ingay na, kung ano, kumbaga uminit ang sitwasyon, eh. Dati nang mayroong mainit ang sitwasyon sa pagitan ng mga pro Duterte at anti-Duterte, pero hindi naman umaabot sa mga anuhan, kumprontasyonan, sagutan, hindi naman umaabot sa gano'n. Pero ngayon kasi mainit yung dugo ng mga anti-Duterte kasi nakikita nila si Roque at ang ingay-ingay pa ni Roque, binabastos siyempre si Marcos, si Leni, o yung mga kalaban ng Duterte. Kaya parang iniisip nitong mga kababayan natin sa Austria, ayaw namin na nandito si Roque sa Austria. Okay na nga sa kanila na may mga DDS na mga kababayan natin kasi may mga Duterte supporters talaga din sa Austria. Okay na yan sa kanila. Pero yung si Roque ang nakikita nila, nasusuka sila diyan. Kaya itong mga kababayan natin nagme-message sa akin, nagpo-forward ng mga videos, "Attorney, ano ba 'to? Si Roque, oh, tingnan mo." Hmm. Eh, si Harry Roque naman, wala naman siyang pakialam diyan. Wala siyang pakialam kahit na, ah, kumbaga masakta na yung mga pro Marcos at pro Leni, basta siya, ano man ang ano, bali-baliktarin man siya, pro Duterte siya. Gagawin niya ang lahat kahit may magalit sa kanya na mga hindi siya marunong din magrespeto, mas gusto niya nga makipagkumprontahan pa, hmm. Kaya ito si Roque nagpapainit ng sitwasyon diyan sa Austria. Kaya yung mga kababayan natin, yung mga pro Leni diyan, hmm, yung mga, pro Marcos, yung mga anti-Duterte, ano sila, tanggap na nila 'yan na gano'n talaga sa Austria, iba-iba sila. Pero ang hindi nila matanggap na si Roque ay nandun at mas maingay pa, mas garapal pa sa pagka-pro Duterte kaysa dun sa mga dati. At ito namang mga dating mga pro Duterte dun sa Austria, nakakuha sila ng leader, nakakuha sila ng ano, personahe na pro Duterte sa pamamagitan ni Roque. Ah, baka sa susunod nito magkaroon na ito ng mainitang mga konfrontasyon, eh. Kasi yung nakita natin sa video, hindi naman hindi naman nag-anuhan lang, bitaw lang ng mga salita pero napigil naman, napigil naman, napaghiwalay naman sila. Pero hindi yan malayo, nasusunod iinit yan. Lalo pa itong si Roque, talagang susot yan. Talagang manggagatong yan si Roque, ah, na ano, kapag may mga pro Marcos diyan, si Roque mismo ang magli sa kanila, sa mga pro Duterte diyan. Kaya umiinit ang sitwasyon sa Austria ng Filipino community, pro Duterte, anti-Duterte. Hmm.
Oh, mga kabunyog, ano ba 'tong nangyari dito sa ICI? Nakakalungkot naman 'tong naging programang ito ng administrasyon ni Marcos, ano? Ah, Alam niyo marami diyan ang umasa diyan sa ICI na 'yan, Independent Commission for Infrastructure. Ang inaasahan sana niyan ay 'di ba nung pumutok yung mga issue sa flood control corruption, si PBBM pa mismo nagsabi niya, "Mahiya naman kayo." Tapos ang inaasahan noon, bubuo ng isang super body, super agency na makapangyarihan, walang sasantuhin, sa pamamagitan ng ahensya na 'yan, mapapanagot ang lahat ng sangkot. Binuo na nga yang ICI. Nabuo na yang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ang problema, yung inaasahan, yung expectation diyan sa ICI na 'yan, na magiging itong super body, super agency na magpapanagot sa lahat ng sangkot, hindi nangyari. Hindi nangyari. Kumbaga kakalungkot na ano, napaka-grabe lang yung inaasahan ng mga tao. Unang-una nung inappoint pa lang ni PBBM, hindi mga kilala. Hindi naman kilala sa anti-corruption. Ang inaasahan sana sila Conchita Carpio Morales, retired Senior Associate Justice Carpio, sila Heidi Mendoza, yun sana eh. Noon nga sana si Nicolas Torre, hindi pa na-appoint sa MMDA noon. Pero ang nangyari, wala eh. Ang inappoint ni PBBM, si Andres Reyes, hindi naman kilala. Tsaka, hindi naman kilala sa anti-corruption. Ang alam, dating Associate Justice ng Korte Suprema. Tapos yung Pardo, okay naman yon kasi kailangan din talaga ng auditor, ay galing yon sa Sisip Goris in Vilayo, accountant, auditor. Eh, siyempre pera ang pinag-uusapan diyan, mga pundo ng gobyerno, tama rin lang 'yon. Ang pangatlong na member ay si dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy, si Singson. Okay 'yon. Okay 'yon. Kaya dun sa tatlo nga, ang okay lang si Singson eh. Tapos nag-appoint ng adviser si Magalong. Ay nung bandang huli rin, na pinirsa din si Magalong na mag-resign. Pinalitan lang ni Asurin. At nung bandang huli, kahit si Singson nag-resign. At nung bandang huli, nag-resign din si Fajardo. Ang natira na lang si Andres Reyes, yung chairman. Eh ano pang magagawa nun? Ano pang magagawa? Ang natitira na lang yung chairman, saka yung special advisor si Asurin, at saka yung executive director si Husaka. Wala na. Wala na. Bago natapos yung 2025, wala nang saysay yung ICI. Kahit sa mga nirekomendang kasuhan, wala rin eh. Wala. Ngayon, ang nangyari, hinihintay yung aksyon ng presidente, ng Pangulo. Magda-appoint ba siya ng dagdag pang mga opisyal? Dadagdagan, papalitan ba yung mga nag-resign para maipagpatuloy ang trabaho? Wala, naghintay ang marami. Tapos ngayon, ang huling announcement, ang recommendation ni Andres Reyes, yung chairman, wag na daw punuan yung hintayin na lang na matapos ang ICI hanggang March 31. So wala na, isasarado na ang ICI. Ang rekomendasyon ni Andres Reyes bilang chairman, wag nang mag-appoint ng kapalit ng mga nag-resign. Tapos na ang ICI, sarado na. Tinon over niya na nga yung mga records, yung mga files, yung mga findings ng ICI, tinon over na sa ombudsman. So ibig sabihin wala nang ICI. Wala na ring agency na mag-iimbestiga pa tungkol sa mga flood control. Ang masaklap dito, hindi pa naman tapos ang trabaho ng ICI. Sino pa lang ba ang nakakulong? Si Bong Revilla, saka si Diskaya, tapos yung mga officials ng DPWH. Hindi yun. Ang hinahanap ng taong bayan, yung big fish, yung malalaki. At hindi lang naman, ang pangalan niyan, Independent Commission for Infrastructure. Ang korupsyon ay hindi lang sa flood control. Kahit yung mga kalsada, tulay, yung iba-ibang infrastructure projects, kailangan pang imbestigahan yun. So, sa pangalan pa lang, Independent Commission for Infrastructure, ang inimbestigahan lang, flood control? Hindi. Dapat marami pang anomalya, hindi lang flood control. At saka yung inimbestigahan ng mga flood control anomalies, Bulacan lang eh. Oriental Mindoro, Davao Occidental. Dapat buong Pilipinas. Kaya hindi pa tapos. Sinong nagsabing tapos? Unang-una yung flood control, hindi lang naman sa
Bulacan, Oriental Mindoro, Davao Occidental, hindi lang lahat ng lugar sa Pilipinas, maraming flood control projects na may anomalya. Sa Bicol, sa Eastern Visayas, Central Visayas, dami yan. Dapat imbestigahan yan, ituloy-tuloy. O ngayon, sasabihin, hindi, mayroon naman ombudsman. Hindi, hindi kaya ng ombudsman yan. Kailangan talaga ng isang body na mag-iimbestiga niyan. Okay, kung ayaw na sana sa ICI, ayaw na, ay di yun sanang panukalang batas, proposed bill ni Laila de Lima. Kasi may proposed bill si Congresswoman Laila de Lima na isang independent commission na for infrastructure din, pero created na ng law, batas. Yung kasing ICI, executive order lang yan ng presidente. Kulang ang kanyang powers. Pati pondo kulang. Pati kaya hindi siya nakagalaw ng ano. Di okay, tapusin na yung ICI pero gawing priority legislation na tinutulak ng administrasyon yung body na papalit sa ICI. Mayroong ganong proposed bill na si Laila. Ganon din sa Senado si Senador Kiko Pangilinan. Ba't hindi yun suportahan ng Pangulo o ng Executive? Gawing priority legislation yun na dapat ipasa ng Kamara at ng Senado. Yun sana eh. Kumbaga, wag na nating itong ICI. Total, papalitan na natin yan ng isang permanente na at saka mas makapangyarihan, may mas makapangyarihan na may subpoena powers, yung mga ganun, may contempt powers. Kumbaga, bibigyan ng batas ng pangil. Yun sana. Saka hindi na lang flood control ang imbestigahan, lahat ng mga anomalya. Hindi naman siya bangga sa ombudsman. Kasi yung findings niya na investigation, ipapasa niya pa rin sa ombudsman para kasuhan ng ombudsman. Kumbaga nabawasan din yung trabaho ng ombudsman sa investigation. Ito ng permanent body na to. Ang problema hindi. Kahit yun, hindi na. Kaya nga sabi ni Laila de Lima, napuprustrate, nakakadismaya. Parang hindi nagiging seryoso doon sa kampanya laban sa korupsyon. Yung sinasabing managot ang lahat ng sangkot, parang hindi. Hindi niya makita. Anyway, nakakalungkot ang nangyari diyan sa ICI. Okay lang sana, okay, isarado na lang yan, pero may ipapalit na yung permanente na ginawa na ng batas. Yun sana. Kaya lang wala eh. Parang yung kampanya laban sa korupsyon, wala na. Isa yan sa dapat na makita ng administrasyon. Okay. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan.